Ito yung kagandahan na may mga tanim ka dito sa paligid. Alam nga natin na every July ay nutrition month sa mga schools. Dahil representative nga ng klase nila si Mimi, abat mapapakinabangan nga namin yung mga tanim dito ni Father Dear. Hi everyone! Samahan nyo nga kami sa pamimitas dito sa garden. Gagawa nga kasi kami ng costume ni Mimi. Well, actually, medyo may mali nga pala kami dito. Supposedly, ang costume ni Mimi ay from recycled items. Pero talagang maling-mali kami dito. Dahil fresh gulay nga yung mga ginamit namin. But anyway, hindi lang naman siya yung naka-costume ng fresh gulay. Proceed na pala tayo dito before kami gumawa ng costume niya. Kung ano pala yung available na mga gulay na tanim namin, ito yung gagamitin namin for her costume. Araw nga to ng Sunday at kinabukasan na yung parade nila. Super worry nga kami nito. Kasi yung mga gulay na gagamitin namin, for sure malalanta na kinabukasan. Una pala namin kinuha ay yung bulaklak ng katuray. Pinili nga namin yung hindi pa namumukadkad. Kasi once na nakuha na, ay hindi na talaga yan mamumukadkad. Tulong-tulong na rin pala kami sa pagkuha dito. Mama ni Mimi, si Mimi, si ate at ako. Hinahayaan nga lang namin silang tumulong. Sobrang nag-e-enjoy nga sila sa pamimitas. Yan, ganun. Very good Samahan nyo nga kami sa pag-gather ng mga gulay na gagamitin namin. Ala, sige. Gagawin nga namin siyang prinsesa ng katuray. Yan kasi yung gulay na marami kami. Patingin. Uy, hindi pa Maliban sa gulay, namitas na rin si Mimi nung mga bunga ng dalandan namin. At sobrang nag-e-enjoy nga yung batang to. Pakita mo. Wait. Go. Patingin yung basket. Halika na. Hey! At dahil hilig niya talaga yung pagpapapicture, aba, ginawa ko nga siyang model ng dalandan. Maliban nga sa gulay, nag-iisip pa nga kami ng iba pa naming idadagdag. May nakita kaming bunga ng fig dito. Batang 90s, naaalala nyo ba to? Opo, ito nga yung ginagawa nating gulong ng mga kunyaring sasakyan natin. Hindi natin alam. Prutas pala to na pwede rin kainin. Sobrang dami nga nung bunga. At yung punong yan ay tumubo nga lang dito. Talagang umikot nga kami dito sa paligid. Nandito yung taniman ng pechay at mustasa namin. Pero before that, pumunta pa nga dito sa palayan yung mama ni Mimi. Sabi ko nga kumuha siya ng konting palay at ilalagay nga namin sa basket niya. Mabuti na nga lang at hindi pa nun naaani itong palay na to. O ayan, nakatapos na nga kami sa palay. Sunod na kumuha naman kami ng mga mustasa. Nireserve ko talaga to sa kanya at hindi pa nga binebenta. Sobrang laking pakinabang talaga ng mga tanim ng tatay namin. Akalain mo ay magagamit pala namin ngayon? Ito ang tinatawag na malaking pakinabang sa backyard gardening. Sari-saring gulay na nga yung naiisip namin kunin ngayon. Pag-iisipan na nga lang namin kung paano yung magiging design ng damit ni Mimi once na matapos na yung pag-harvest namin. Isa pa palang naisip ko tong dahon ng langka. Iniisip ko kasi hindi to basta-basta malalanta. Ididikit ko nga yan sa magiging palda niya. Pag mga ganitong activities talaga sa school, nahahasa nga yung pagiging creative ng mga parents. Siyempre, lahat ng magulang ay gusto nga nilang maganda lahat para sa mga anak nila. Fast forward, nakatapos na nga kami sa pagka-harvest at dito naman na kami sa bahay para ayusin at gawin yung magiging costume ni Mimi. Sobrang matrabaho talaga yung pagdidikit namin. Andyan yung ginagamitan ko na ng glue gun at nananahin na rin yung mama niya. Inaabot pa nga kami neto hanggang gabi talaga. Nakakangawit lalo sa bato. Pero dahil medyo mahaba-haba tong video na to, kaya't abangan nyo na nga lang yung part 2 niya.